Shaki aalyansa na rin sa Rocks Pirates. Bali nagumpisa nga itong chapter 1157 sa pangunguha ng loot ng buong Rocks Pirates sa isang similar sa bahay ampunan. Ipinakita ngang karga-karga nila itong mga nalikom nilang pera habang tumatakas. Hanggang sa tumawag nga bigla itong si Whitebeard kay Wang Zi at sinabing naiwan pa daw sila sa underground. Nung mapansin nga ito ni Shiki, imbis nga na tulungan, bigla nga niyang hinagisan ng bomba itong sila Whitebeard. Kasama nga niya dito si Kaido. So nagresulta nga ito sa napakalakas na pagsabog. Sa inis nga ni Whitebeard, bigla niyang ginamit itong Gura-Gura no Mi niya na nag-cause ng paggalaw ng buong isla. Yes guys, lahat nga ng tao sa isla na to, ultimo itong mga miyembro ng Rocks Pirates, gulat na gulat sa napakalakas na lindol na naramdaman nila. It turns out na hindi lang pala sila Whitebeard at Kaido ang natrap sa underground. Bagkos kasama rin pala itong si Silver Axe. Kaya naman galit nga niyang tinanong kung sino daw ba ang naghagis sa kanila ng bomba. Nung makita nga niya si Shiki na tinuro ni Wang Zi, biglang ang nag-init yung ulo netong si Silver Axe. Pero nagpa-cute nga lang itong si Shiki at sinabing masaya daw siya at nakaligtas itong si Silver Axe. At dito nag-away na nga silang dalawa na dali-dali namang pinigilan netong si Sebek at sinabing kailangan na daw nilang umalis. Pero bago pa nga sila makatakas, may namataan na silang barko ng mga marines na papunta sa lokasyon nila. Imbis nga na matakot, ipinakitang mas na-excite palalo itong si Sebek sa nakita niya. Excited nga siyang magpatumba ng mga marino. Nagtataka naman itong si Whitebeard kung bakit ang bilis daw umaksyon ng mga marines. Nagdududa nga siya kung may nag-leak daw ba ng information patungkol sa mga plano nila. Hanggang sa inutos na nga ni Sebek na atakihin daw itong mga marines. Palubugin daw ang lahat ng barkong makikita nila. At habang nangyayari nga itong laban ng Rocks Pirates sa marines, bigla nang nagsalita itong narrator. 2 years nga daw matapos mabuo itong Rocks Pirates, nakapag-create na daw sila ng 16 documented raids, 76 sunken ships, 14 ports na pinulbos, 5 bayan na binura sa mapa, 3 violation sa Article 18 ng International Law at 25 criminal records. Even kasabayan pa nga daw ng grupo na to yung Roger Pirates, wala daw sinabi itong grupo ni Roger sa kasamaang ginagawa netong Rocks Pirates. Kaya naman mas nire-refer nga daw itong panahon na to na era ni Rocks D. Sebek. Speaking of Sebek, isa nga siya sa design ng mga bagong t-shirt na nilabas natin. Yes guys, meron nga ring design yung kambal na sila Shanks at Shamrock. Gaya nga ng dati, murang-mura pa rin itong mga t-shirts natin. At available pa nga rin ito sa Shopee page natin. Kaya naman kung trip nyo ngang i-check yung mga bagong t-shirts natin, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Sa sumunod na panel naman, dinala nga tayo ng chapter na to sa isang isla sa New World. Ito nga daw yung isla na may pangalang Enish. Ipinakita ngang sinasakop itong isla na to ng world government. Pero later on nga nagpakita itong si King Harald at sinubukang pigilan itong world government. Bali nung marinig nga ito ng isang Cyberpol agent, pinaalalahanan niya itong si Harald na currently daw nakapila yung papel ng Elbaf para maging kaalyansa ng world government. Meaning kung magi-intervene daw itong si Harald sa mission nila, baka hindi na daw maaprubahan pa ng world government itong pakikipag-alyansa nila sa Elbaf. Pero imbis nga na matakot, mas lalo lang nag-init yung ulo netong si Harald. Dali-dali nga siyang tumalon mula sa barko niya at nag-initiate ng isang atake. Itong naging aksyon nga na to ni King Harald naging headline sa
sa dyaryo. Pinapamukha nga sa balita na yung totoong kulay daw ni Harald masama, since inatake nga daw neto yung inosenteng battleship ng world government. Sa kabilang banda naman nabalik nga tayo sa Elbaf, specifically sa bar ni Ida sa Underworld. Ipinakita nga dito na nag-uusap itong sila Harald at Sebek. As usual kinukumbinsi pa nga rin ni Sebek si Harald na makipag-alyansa sa kanya. Pero tinanggihan pa nga rin ito ni Harald at sinabing mas gusto daw niyang sumaid sa world government since mas lamang nga daw ang kapayapaan dito. Hanggang sa nabaling nga yung atensyon ni Sebek sa pagpapagupit ni Harald. Pinagtatawanan nga niya ito at tinanong kung nakuha daw ba niya ito sa culture ng ibang allied country niya. Bali ang response nga lang ni Harald parehas daw ng reaksyon ni Sebek yung naging reaksyon sa kanya ni Garp. Pinagtatawanan nga rin daw neto yung ulo niya. Nung marinig nga ni Sebek yung pangalan ni Garp nagka-idea nga ito na ayaw daw ni Garp sa world government. Mas bagay nga daw na maging pirata itong si Garp. Hanggang sa natapik na nga nila yung patungkol sa Marines. Yes, naniniwala nga si Harald na kurap ang world government pero may tiwala daw siya sa hanay ng Marines since nakikita nga niya na nagliligtas ang mga ito ng mga sibilyan araw-araw. Kaya naman ang idea nga maaaring gamitin ng Marines yung mga giants ng Elbaf bilang mga tauhan nila kapalit ng pakikipag-alyansa nila sa world government. Panigurado nga daw malaking tulong yon sa hanay ng Marines. Kumbaga give and take yung idea ni Harald. Nung marinig nga ito ni Sebek hindi niya ito gaanong nagustuhan. Kaya naman pinakumbinsi na nga niya kay Ida itong si Harald na umalyansa sa kanya. Bali sa panel nga na to ipinakita ring nakikinig sa di kalayuan itong sila Loki, Harudin at Mato. Speaking of Garp at mga Marines sa sumunod na panel nga bigla tayong napunta sa Marine Headquarters. Dito nga ipinakita yung trio na sila Garp, Churo at Sengoku na nakikipag-usap sa Admiral nung time na to na si Kong. So sinasuggest nga ng tatlong to na i-consider daw nilang pasalihin sa Marines ang mga Giants dahil yung physical daw nilang lakas napakalaking tulong para sa hanay ng Marines. Ika nga ni Sengoku mapagkakatiwalaan naman daw yung hari ng Elbaf na si King Harald. In fact willing nga daw itong matuto. Ika naman ni Churo na may rumor daw na balak kunin ng Rax Pirates itong si Harald. Meaning kung mangyari daw ito baka mawalan na daw sila ng tsansa na talunin pa itong Rax Pirates. Ang response nga lang dito ni Kong yes, may point naman daw itong mga sinasabi nila. Pero wala nga daw siya sa lugar para magdesisyon sa part na to. At dito tahasan na ngang pinilit ni Garp na ilakad na daw ni Kong itong Elbaf bilang kaalyansa ng world government. Nang sa ganon wala na daw maging issue pa. Hanggang sa nagkaroon na nga bigla ng time skip. 42 years ago nga sa isla ng Hachinosu nakatanggap sila ng isang malaking balita. Nag-quit na daw sa Kuja Pirates itong si Shaki. Nung mabasa nga ito ng mga pirata sa Hachinosu bigla silang nanghina since wala na daw pagkakataon na makikita nila itong si Shaki dahil sa hindi na nga daw ito maglalayag pa. Nung mabasa nga ni Gloriosa itong balita na to bigla siyang nagtaka. Si Big Mom naman napagtanto na similar daw ng sitwasyon itong sila Gloriosa at Shaki. Parehas silang umalis sa Kuja Pirates para sundan ang isang lalaki. Bali binara nga ni Gloriosa si Big Mom at sinabing wala daw tong alam patungkol sa pagmamahal. At dito napagtanto na nga ni Gloriosa na kaya umalis si Shaki dahil sa tinamaan din ito ng love sickness. Dagdag pa nga niya na hindi daw niya mapapatawad si Shaki kung si Roger daw yung dahilan ng love sickness neto. Sa sumunod na panel nga ipinakitang naiinis itong si Miss Bakin dahil sa atensyon na nakukuha ni Shaki. Kaya naman tinanong nga niya bigla itong si Whitebeard kung mahal daw ba siya neto. Do bulgaran ngang sinabi ni Whitebeard na hindi niya gusto itong si Bakin niyakap at pinilit pa nga rin siya neto. Hanggang sa maya-maya nga bigla na lang dumating itong barko ng Kuja Pirates sa mismong isla ng Hachinosu. Base nga sa panel na
to mukhang nagpahatid lang itong si Shaki sa isla na to. At yes, totoo nga ang balita. Nag-quit na sa Kuja Pirates itong si Shaki at plano daw niyang manirahan dito saglit. Gamit nga yung ganda ni Shaki inakit niya itong mga pirata ng Hachinosu at tinanong kung poprotektahan daw ba siya ng mga ito. Bali itong ingay nga na ginawa ni Shaki nakarating sa buong Rocks Pirates. Kaya naman nung pag-check nga nila kung ano ang nangyayari, laking gulat nila nang bigla na lang may sumulpot na bar sa isla nila. Later on nga bigla nang lumabas itong si Shaki na merong apron. Nireveal nga niya na kanya daw itong bar na to. At nung time nga na tinanong niya itong Rocks Pirates kung o-order daw ba ang mga ito, parang pinana nga yung mga puso nila. Kitang-kita nga sa expressions nila kung gaano sila na in love sa ganda netong si Shaki. Kitang-kita nga sa aksyon ng mga ito kung gaano sila napukaw ng ganda ni Shaki. Base nga sa narrator, kinukonsider daw ng Hachinosu itong si Shaki bilang treasure nila. At sa huling panel nga ng chapter na to, bigla na lang napunta yung scene sa Merijua, kung saan ipinakita nga itong mga Gorosei. Base nga sa pinag-uusapan nila, mukhang ang topic nga nila itong patungkol sa admission ni King Harald na umalyansa ang Elbaf sa world government. Pero nagbigay nga ng kondisyon itong mga Gorosei na papayagan lang daw nilang umalyansa ang Elbaf sa kanila kung papatayin daw nila itong si Rax D. Sebek. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1157. Bali sa susunod na video nga pag-uusapan natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Yung sitwasyon netong Rocks Pirates, yung patungkol sa desisyon ni King Harald, at syempre yung patungkol kay Shaki. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!